Ang pabatid na ito ay hatid ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office, CDRRMO at ng City Information Office. 94.3 DWIC Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 6. DYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Martes, November 2, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita dapat nyong abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Headlines. Modified liquor ban suspension ipapatupad ng city government. Headlines. Tanggapan ni 2nd District Congressman Cyril Abueg at contractor ng Maasin Bridge. Hindi tiyak kung makakadalo sa question and answer hour ngayong araw sa Provincial Board. Headlines. COVID mortality sa Oktubre pumalo ng 100 individual. Headlines. Turismo sa lungsod, wala pang planong buksan ng city government. Headlines. Sa police report, binata huli sa pagbebenta ng marijuana sa barangay Maunlad. Headlines. Sa balitang showbiz, Miss Palawan, simula ng ang paghahanap ng mga kandidata. Headlines. At sa ating balitang Good Vibes, Kanyugan Festival ng Brooks Point, 6th place sa Festival of Festival Virtual Dance Competition. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madto ta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo Palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness, and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer at nakatira sa Berong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang kontraktor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, lumad. Importante tayo ay magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong pwersa ng Team NM Gabayan at Serbisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR, balita sa umaga. 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, modified liquor ban suspension ipapatupad ng city government. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR, balita.
Magpapatupad ng limited suspension ng liquor ban ng city government mula sa araw ng Biyernes, November 5. Ito ang inanunsyo ni City Interagency Task Force spokesperson Attorney Norman Yap sa isinagawang live advisory ng city government kahapon. Ayon kay Yap, sa buong buwan ng Nobyembre ay pansamantalang papayagan ng pagsisilbi at pagpapainom ng alak sa mga pampublikong lugar, partikular na sa mga restaurant tuwing araw lamang ng Biyernes at Sabado. Ito ay bahagi ng unti-unting pagluwag ng ipinatutupad na guidelines ng lungsod na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine. Ngayon pa man, mahigpit pa rin anyang ipinagbabawal o hindi pa rin pinahintulutang makapag-operate ang mga KTV bars at mga establishmento na mayroong live entertainment dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon na rin to o alinsunod sa umiiral na guidelines ng National IATF. Samantala, ang mga papayagan ng mga establishmento na makapagsilbi ng alak simula ngayong Biyernes ay dapat na fully vaccinated na ang kanilang mga empleyado at fully vaccinated customers lamang din ang dapat na tatanggapin sa mga ito. Dapat pa rin mahigpit na ipatupad ang iba pang minimum health protocols tulad na lamang ng social distancing, pagsusuot ng face mask at face shield kung hindi naman kumakain. At kailangan mayroong safety seal certificate o nakapag-apply na sa city government ang isang establishmento. Sinabi pa ni Yap na ito ay bahagi ng kanilang unti-unting pagbubukas ng lokal na ekonomiya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at dapat anya na makiisa ang mga restaurant owners dito sa lungsod sa isasagawa na nilang muling pagluluwag paunti-unti ng guidelines dito sa lungsod ng Puerto Princesa kahit nasa ilalim pa rin ng GCQ. Inaasahan na rin anya na dahil sa papasok ang Disyembre ay mas marami ang gagastos sa ngayon kahit hirap ang buhay na malaki anya may tutulong sa ekonomiya, partikular na sa city government. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. 8 minuto makalipas ang alas 6, ang tanggapan ni 2nd District Congressman Cyril Abueg at contractor ng Maasin Bridge hindi tiyak kung makakadalo sa question and hour ng Provincial Board ngayong araw. Ang detalye na balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Ang tanggapan na lang ni 2nd District Congressman Cyril Abueg at Nortec Builders Construction ang wala pang kumpirmasyon kung makakarating sa imbitasyon ng Sangguniang Panlalawigan para sa question and answer sa usapin ng Permanent Maasin Bridge sa Brook Point, Palawan. Ay kay Board Member Ryan Maminta, ang Committee Chairman ng Infrastructure na siyang humiling ng pagtutot para imbitahan ang mga tanggapan ng gobyerno para malinawan ng pagkakatigil ng konstruksyon na wala pa silang natatanggap na abiso mula sa kontraktor at sa opisina ni Congressman Abuega. Sumunubukan din ng DOTR na tanungin kung makakadalo ang kongresista o magpapadala ng representative ay wala ring tugon na ang mga ito. Ilang beses din nagpa-schedule ng NTD DOTR sa kongresista pero wala ding naging tugon. Ang sigurado umano ay ang tikon na engineering district ng DPWH, provincial engineering, municipal engineering at iba pa ang makakadalo sa Q&A. Matatandaan na 2 beses tinangka ni Board Member Maminta na paharapin sa kanyang committee ng DPWH at contractor para 2 beses din na hindi dumating ang mga ito. Hanggang sa hilingin na ito na para isahang sagutan na ay imbitahin ang lahat ng may concern sa proyekto para matanong kung ano ang kanilang masasabi sa pagkakaantala ng matagal ng Maasin Bridge na inaasahan naman na malilinawan ang lahat at kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naumpisahan ang pagpapatuloy ng proyekto. Itinakda naman ang Q&A bukas dahil nag-alanganin ang Sangguniang Panlalawigan kung may pasok ngayong araw o wala. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita, COVID mortality sa Oktubre. Pumalo na ang 100 individual. Ang detalye ng balita kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Umabot pa sa 100 individual ang nasawi sa COVID-19 sa buong buwan lamang ng Oktubre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay base sa pinakahuling datos na inilabas ng City Incident Management Team kahapon November 1.
Sa bilang na ito, 42 ang RT-PCR test positive habang 58 naman ang antigen positive at 74 din sa 100 nasawi sa COVID-19 sa buwan ng Oktubre ay pawang walang mga bakuna at karamihan ay senior citizen. Ayon kay City Incident Management Team Commander Dr. Dean Palangka, panahon na para magpabakuna na ang mga residente ng lungsod na nag-aalinlangan pa rin na magpabakuna kontra COVID-19, lalo na ang may mga edad upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa nasabing virus. Samantala, as of October 31, umabot na sa 35% o katumbas ng 70,315 individuals ang fully vaccinated na sa lungsod habang 12% naman ang nakatanggap na ng first dose ng bakuna kontra COVID-19 sa 201,000 na mga residente ng lungsod na target mabakunahan ng city government. Samantala, sinabi rin ni Palangka na may mga pinakamataas na kaso ng COVID-19 dito sa Puerto Princesa ay ang mga barangay ng San Jose, San Miguel at San Pedro, kung saan ang barangay San Pedro ay nakapagtala ng 337 cases at 244 cases naman sa barangay San Pedro at 222 cases sa barangay San Jose. Ang mga barangay ng Santa Monica, Sistican, Tinigiban at San Manuel ay sumusunod naman sa talaan ng CTIMT. Sabi pa ni Dr. Palangka na dapat na magkaroon pa rin ng iba yung pag-iingat sa ngayon, lalo na't kumpirmado na rin anya na mayroong Delta variant dito sa lungsod na mas nakakahawa at mas nakamamatay na variant ng COVID-19. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaweng. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Turismo sa lungsod, wala pang planong buksan ng city government. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Tila pinapabaya ng city government sa mga player ang pagtiyak ng kaligtasan para sa mga turista na papasok sa lungsod kung papahintulutan na ang pagbukas ng turismo. Base ito sa sinabi ni Atty. Norman Yapa, ang tagapagsalita ng CTI-ETF sa kanilang live update kagabi. Kung saan sinabi nito, nakakayanin na ba ng mga tourism player na pagkakalaking parte ng pagbabantay sa mga turistang papasok sa Puerto Princesa kung magbubukas na ang Puerto Princesa tourism. Ayon sa Atty. Yapa, kaya na ba ng mga tourism player na magpatupad ng bubble guidelines sa mga bisita kung saan tila ipapaubaya na ito ng pamahalang panlungsod ang pag-aaruga at pagbabantay sa mga turista na pasok sa lungsod, at hindi kakayanin ito ng mga tourism players ay mahirapan sa Puerto Princesa na tumanggap ng mga turista papasok ng lungsod at magbabantay sa mga galaw ng mga ito. Sa ngayon kasi ay wala pang plano ang siyudad na buksan ang turismo sa lungsod hanggat hindi nagiging maayos ang sitwasyon ng COVID-19 sa buong lungsod. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaweng. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton.
Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. Police Report. Sa ating police report, binata huli sa pagbebenta ng marijuana sa Barangay Maunlad. Ang detalye ng balita, hatid ni Chris Barrientos. Police Report. Arestado ng isang 23 anyos na binata sa isinagawang drug buy-bust operation ng City Police Office at City Anti-Crime Task Force kahapon. Kinilala ang suspect na si Carlos Zapanta na residente ng Purok Waling-Waling sa Barangay Baunlad at iniuturing na isang street-level pusher. Nakumpiska mula dito ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana, gayon din ang buy-bust money. Sa isinagawang body search, nakakuha pa ng 2 plastic sachet na naglalaman rin ng hinihinalang marijuana ang mga otoridad, gayon din ang 2 cellphone. Tiyatayang aabot sa 0.72 grams ang timbang ng mga nakuhang hinihinalang marijuana mula sa suspect na ngayon ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyan pa rin nasa kustudiya ng City PNP. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Sa iba pang police report, wanted huli din sa Barangay Karuray sa bayan ng San Vicente. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police Report. Huli ang wanted na kilalang Juan Lugibaw para sa anyos binata sa ng Sitio di Pala, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan sa paglabag sa Republic Act 9165 bilang violence against women. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Emmanuel Antaso, presiding judge ng Branch 14 Family Court, kung saan nagbaba ang korte ng 108,000 pesos para sa pansamantalang itong kalayaan. Ang suspect ay hawak na ngayon ng PNP San Vicente. Romero Sares para sa DYPR, sa puso ng mga DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang balitang showbiz at balitang good vibes, abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Owned and managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, Miss Palawan simula ng maghanap ng mga kandidata. Ang showbiz balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contrevida. Showbiz Balita. Yes, the search is on para sa mga gustong maging kandidata ng Miss Palawan.
ang may franchise ng Miss Universe Philippines. Ayon kay Bong Villanueva, 2 title lang ang ibibigay nila para sa Miss Palawan 2022. Ito ang Miss Palawan Universe at Miss Puerto Princesa Universe. Hindi na niya itutuloy ang Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Kung ikaw ay 18 to 25 years old, dalaga at bona fide resident ng lungsod at lalawigan, mag-email na ng inyong application sa Miss Palawan Charities Incorporated. Para sa karagdagang detalye ay hanapin lang ang Miss Palawan sa Facebook page para sa iba pang mga information. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, isa sa 10 finalists ang Abweg, Candiao, Kanta at Diwa ng Bayan sa Festival of Festival Virtual Dance Competition, presenting ang Kanyugan Festival ng Bayan ng Brooks Point. Ang entry ay ang street dancing nila sa taunang festival. Bagamat hindi nanalo ay makikita sa ranking na nasa 6th place ang grupo ng mga dancers sa Season 2 ng Virtual Dance Contest na sinimulan ni Robin Gecko Pelli ng Festival Dancers League of the Philippines noong July 2020. Makikitang sabik na ang karamihan sa atin na makapanood muli ng street dancing, kung kaya hindi maitatago na kahit online ang contest ay marami ang sumusuporta. Umabot sa mahigit 10,000 ang share ng video entry ng Kanyugan Festival. Ang Damili Festival ng San Nicolas sa Ilocos ang nanalo ngayong taon. Congratulations po sa inyo. DYPR Balita. At sa mga laglimag ko yun, Amos, madal kita ko yun, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita, iko yun. Mayad nga daw kanindong tanan mga tangay, bug titilaig mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang indong katabid sa tang pagadali lingwain ko yun, ang opisyal nga lingway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan, mamanang durog. Ang durog mamanang pagingga o pagkaturog nga mikatupad kaw. Sa Tagalog, ang durog ay sitting. In English, durog is to lie down or sleep with someone or something. Dagyang isarang tultulanan nga gagamit ang bisarang durog. Ang bata agadurog pakinanay na mas kianam kadagunta na rin. Mga tangay kadangag-tagag manta igamitin tatang lingwain ko yun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kanin nung tanan. Amlig. Amos, madal kita, iko yun. DYPR Balita sa Umaga. Weather Report. At sa ating ulat panahon, ang shear line o ang tinatawag na frontal system ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang ang amihan ay umiiral pa rin sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Palawan. Generally, maaliwalis na panahon ang maaasahan ngayong araw, maliban na lang sa pulo-pulong mahinang pag-ulan ang mararanasan sa buong Palawan. Sa wind forecast ng Pag-asa sa loob ng 2 araw, walang inaasahang bagyo na papasok sa bansa. Ligtas pa rin ang ating karagatan para sa ating mga mangingisda at maglalayag. Inaasahan maging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan kasama ang Palawan, maliban lamang pag may mga localized thunderstorm. Sumikat ang araw alas 5:52 kaninang umaga at alas 5:27 naman ng hapon lulubog si Haring Araw. DYPR Balita. Good morning kay Teacher Lance Aldrin Adjon at Rojame Salido Bacolod at sa lahat po ng mga nanonood via live stream at nakikinig sa kanilang mga radyo. Yan ang pangkabuuan ng mga balita ang aming nakalap ngayong Martes na umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamaya alas 11:30 hanggang alas 12. Dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Rosie Rodriguez. Magandang umaga. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa Umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio.